Taong 2012, nagsimulang mapansin ng publiko ang babaeng nagngangalang Ri Sol-ju na palaging kasakasama ng diktador na lider ng North Korea na si Kim Jong-un. Sa umpisa ay marami ang naintriga hanggang sa kinumpirma na nga ng North Korean media na si Ri Sol-ju ang asawa ng kanilang supreme leader. Maaring iniisip mo na bilang isang first lady ay nagiging isang makapangyarihan din si Ri Sol-ju kagaya kay Kim Jong-un at nagagawa ang lahat ng kanyang gustong gawin. Subalit ang katotohanan, kabaliktaran ito at animoy alipin pala ang kanyang papel na ginagampanan sa kanyang asawa. Sa bidyong ito mga kapatid, sama-sama nating alamin ang ilan sa mga istriktong batas ni Kim Jong-un na kailangang sundin ng kanyang asawa. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Puwersahang pagpapakasal. Hindi sa isang romantikong paraan kung paano nagkakilala si Ri Sol-ju at si Kim Jong-un gaya ng karamihang mga mag-asawa. Base sa mga ulat, ang kanilang pagpapakasal ay isang utos mula sa ama ni Kim Jong-un na si Kim Jong-il. Taong 2008 nang ma-stroke ang ama ni Kim Jong-un, agad nitong iniutos kay Ri Sol-ju na pakasalan ang kanyang anak, isang utos ng diktador na walang sino mang babae sa North Korea ang makakatanggi. Ikinasal ang dalawa noong 2009 bago binawian ng buhay ang ama ni Kim na si Kim Jong-il. Pagpapalit ng pangalan. Isa sa mga istriktong batas na kailangang sundin ni Ri Sol-ju sa North Korea ay ang pagpapalit ng buong pangalan. Matapos silang ikasal ni Kim Jong-un, hindi lang ang apelyido ni Ri Sol-ju ang napalitan kundi maging ang kanyang pangalan at kapanganakan ay binago rin ng tuluyan. Maraming mga lumalabas na report na ang pangalang Ri Sol-ju ay isang alias lamang. Binago ito ni Kim Jong-un upang mapanatili ang kanyang privacy at maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Maging ang kanyang nakaraan ay wala ring nakakaalam. Hindi na bago sa mga leader ng North Korea ang ganitong sistema dahil maging ang ina ni Kim Jong-un na si Ko Yung-hoy ay hindi rin noon pinakilala ang tunay na pangalan sa publiko hanggang sa natuklasan sa isang dokumentaryo na kung tawagin ay The Mother of the Great Military First Korea na ang kanyang totoong pangalan ay Ri Yun-sil. Bawal bisitahin ang pamilya. Ang bawat first lady sa iba't ibang panig ng mundo ay binibigyan ng karapatan na bisitahin at makipagbanding sa kanilang mga magulang, lalo na kung mayroong mahahalagang okasyon ang kanilang pamilya. Ngunit sa kaso ni Ri Sol-ju, simula nang maging asawa niya ang diktador na lider, hindi na siya binigyan ng pagkakataon o panahon na bisitahin ang kanyang mga magulang. Kasama rin sa patakaran ni Kim Jong-un na dapat maging pribado ang mga magulang ng kanyang asawa. Kaya isa rin ito sa mga dahilan na hindi niya pinapayagan si Ri Sol-ju na bisitahin ang mga ito upang maiwasang makakuha ng kahit anong impormasyon ang publiko. Burahin ang nakaraan. Simula nang maging asawa ni Kim Jong-un si Ri Sol-ju, hindi lang ang pangalan at kapanganakan nito ang kanyang binago, kundi pati ang kahit anong impormasyon sa kanyang nakaraan ay pilit ding inalis ng diktador na lider. Gayunpaman, ayon sa mga lumalabas na report, si Ri Sol-ju ay isang dating cheerleader ng North Korean Youth Student Cooperation Group. Nakarating din siya ng China bilang bahagi ng all-female cheering squad ng National North Korean Team. Isa rin noong matagumpay na mga awit si Ri Sol-ju sa isang musical group sa North Korea na kung tawagin ay Yunhaso Orchestra at pinaniniwala ang nag-aral ng musika sa China at nagkaroon ng pagtatanghal sa South Korea. Matapos siyang makasal sa diktador na lider, agad pinakumpiska sa buong North Korea ang lahat ng mga CD at USB na naglalaman ng kanyang mga performance. Ayon sa mga ulat, siyam na mga awit noon sa Yunhaso Orchestra ang naparusahan ng kamatayan dahil sa paglalabas ng mga link na nauugnay sa mga performance ni Ri Sol-ju na kinumpirma naman ng isang spy chief mula sa South Korea. Pagbubuntis. Isa sa mga pinaniniwala ang pinakamahigpit na ipinagbabawal ni Kim Jong-un kay Ri Sol-ju ay ang pagpapakita nito sa publiko noong nabuntis ito. Madalas nakikita si Ri Sol-ju na palaging kasama ng diktador na lider, subalit may pagkakataon noon na ilang mga buwan itong nawala nang walang anumang eksplanasyon. Dahil doon, marami ang naniniwala na nabuntis si Ri at hindi pinayagang lumabas ng kanyang asawa ng ilang mga buwan. Pagkakaroon ng anak na lalaki. Mula sa unang leader ng North Korea na si Kim Il-sung patungo sa kanyang anak na si Kim Jong-il hanggang sa leader ngayon na si Kim Jong-un, makikita na puro ito mga lalaki. Nasa batas umano ng North Korea na dapat ay lalaki at nasa dugo mismo ng mga leader ang sino mang magiging susunod na mamumuno sa kanilang bansa. Si Ri Sol-ju at si Kim Jong-un ay mayroon ng dalawang mga anak subalit babae ang mga ito. Kaya base sa mga report, pinipwersa at pinipressure umano ng diktador na leader si Ri Sol-ju na mabuntis hanggang sa mabigyan siya nito ng anak na lalaki na siyang susunod na magiging leader sa kanilang bansa. Bagaman isang malaking kasalanan sa North Korea ang mambabae, pero para sa isang diktador na leader, basic lamang ito para sa kanya. Kapag nagkataon na hindi talaga mabibigyan ng anak na lalaki ni Ri Sol-ju si Kim Jong-un, may karapatan ng taong ito na maghanap ng ibang matitiktok upang doon magbakasakali. Hindi na bago sa Kim Dynasty ang ganitong sistema. Katunayan, isa lamang si Kim Jong-un sa mga anak ng kanyang ama mula sa iba't ibang babae. Bawal magpakita sa publiko.
Hindi tulad sa karaniwang mga first lady sa iba't ibang panig ng mundo na mayroong karapatang magpakita sa publiko kahit na nag-iisa. Sa kaso ni Rai Sul-ju, bawal na bawal sa kanya ang makita ng publiko na hindi kasama ang kanyang asawang si Kim Jong-un. Maging ang kanilang mga anak ay hindi mo makikitang hindi kasama ang kanilang padre de pamilya. Bawat kilos ni Rai Sul-ju ay dapat mayroong basbas mula sa diktador na lider. Maging sa mga personal na lakad nito ay wala siyang karapatang umalis ng hindi kasama o hindi sinasabi ng kanyang asawa dahil bahagi ito ng pagpapanatiling pribado ng kanilang pamilya. Hanggang North Korea lang. Bago naging first lady ng diktador na leader si Rai Sul-ju, madalas pa siyang nakakapag-travel sa ibang mga bansa gaya sa China. Subalit nang maging kabiyak na siya ni Kim Jong-un, isa sa mga ipinagbabawal sa kanya ay ang lumabas ng bansa. Sister-in-law. Sa kabila ng pagiging first lady nitong si Rai Sul-ju, pero alam mo bang hindi siya ang pinakamakapangyarihang babae sa North Korea? Ang kanyang sister-in-law na si Kim Yoo-jong, ang bunsong kapatid ng kanyang asawa, ang pinakakilalang pinakamakapangyarihang babae sa kanilang bansa. Si Kim Yoo-jong ang kanang kamay ng leader sa North Korea. Siya ang pinagkakatiwalaang advisor ni Kim Jong-un. Walang makakarating na mensahe sa leader kung hindi dadaan sa kanya at bawat mga dokumento ay alam niya bago makarating kay Kim Jong-un. Kaya naman, isa sa mga ipinag-uutos ni Kim kay Rai Sul-ju na dapat bigyan niya ng napakataas na respeto ang kanyang sister-in-law. Bawal na kasuotan. Hindi tulad sa ibang mga first lady na ating karaniwang nakikita na mayroong sariling fashion kung ano ang kanilang dapat isuot na damit. Ngunit itong si Rai Sul-ju ay hindi nakakapagsuot ng damit na hindi naaayon sa tinatawag na North Korean regime's conservative ideology. Noon pa man, simula sa unang leader ng North Korea na si Kim Il-sung, pinapahalagahan na ng mga ito ang tradisyonal na imahe ng kanilang mga kababaihan at pinapanatili ang kultura ng bansa. Bilang resulta, mahigpit na iniutos ni Kim Jong-un sa kanyang asawa na dapat maging elegante ito sa kanyang kasuutan na naaayon naman sa kanyang kagustuhan. Madalas nakikita si Rai Sul-ju na suot ang isang konserbatibong attire na kung saan istrikto itong pinili upang maayon sa kanyang role bilang asawa ng Supreme Leader. Bawat damit na ginagawa para sa kanya ay mayroong iba't ibang disenyo na nagpapakita ng kultura ng North Korea at ang pagsuot ng mga ito ay naaayon din kung anong okasyon ang kanilang pupuntahan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.